Isang langgam lang. Itinaas nito ang kamay nitong matutulis o hindi talaga pangkaraniwang kamay na nababalot ng isang sapin ng asul na liwanag. Ang asul na liwanag na iyon ay bumalot sa buong katawan ni Suho at unti-unting nagpagaling sa kanyang mga sugat. Ito ay dahil huli na akong dumating. Lumingon ito sa Awakened Flame Bone Rank C na putol ang isang braso at nakatayo malapit at saka umungal. Mula sa buong katawan nito ay nagmula ang nakakatakot na enerhiya. Ang mga mata nito ay nagniningning at para itong isang halimaw na may napakalaking lakas, ngunit naglabas ito ng boses ng tao. Mga hamak na insekto, nangahas kayong saktan si Ginoo. Pagkasabi nito, ang katawan ng Awakened Flame Bone Rank C na may napakalaking lakas ay madaling tinagos nito sa gitna at sumabog, at tanging ang braso at dalawang binti na lamang ang natira. Sa ibang lugar, isa pang flame bone ang nagniningning ang mga mata ng asul na apoy. Susugod sana ito sa taong may hawak ng mop para ipagtanggol ang sarili, at naglalabas ng tunog na parang hayop. Natakot ang taong may hawak ng mop at nanginginig. Hindi niya mapigilan ang kanyang mga luha. Nauutal siya at sumigaw, "Hoy, may tao ba dyan?" Sa sobrang takot, itinapon niya ang mop at niyakap ang kanyang ulo, desperadong humihingi ng tulong. Tulong! Kasabay nito, ang flame bone sa harap niya ay pinasabog din sa isang tumpok ng dugo, at tanging dalawang binti na lamang ang natira. Sa iba pang mga lugar, patuloy ring nangyayari ang ganitong mga sitwasyon. Sa isang kumpas lamang ng kamay, nilutas agad ng halimaw na lumitaw mula sa himpapawid ang mga nagwawalang flame bone. Itinaas nito ang kamay, at lahat ng lugar na dinaanan nito ay ginawang tumpok ng dugo ang mga flame bone. Tila hindi ito napapagod, at nilibot ang bawat palapag ng Seon Art High School, madaling nilulutas ang mga flame bone ng walang kahirap-hirap. Sa harap ng ganap na lakas, kailangan lamang tanggapin ng mga flame bone na sila ay ginawang chop suey, at isa-isa nitong kinuha ang kanilang mga ulo. Ang gusali ng Seon Art High School ay nakaranas ng isang marahas na labanan at makapal ang usok. Isang malakas na hangin ang humampas at nabasag ang mga salamin ng gusali sa maliliit na piraso. Sa himpapawid, tila may dumaan na yumanig sa buong lugar at nagpagulat sa mga taong pumapalibot sa labas ng unibersidad. Ginawang sentro ang gusali ng Seon Art High School at ang lakas na iyon ay sumaklaw at kumalat sa buong lungsod. Nanlaki ang mga mata ng ilang sundalo nang makita ang tanawing ito, at tanging mga tandang pananong na lamang ang natira sa kanilang mga isipan. Ang halimaw ay lumitaw mula sa himpapawid at bumaba sa lupa. Lumuhod ito sa isang tuhod sa harap ni Suho, na walang malay at nakahiga sa lupa, na may labis na pagdalang. Sa gitna ng pagkawasak, narinig ang boses nito, na may kasamang paggalang na mahirap ipaliwanag. "Matagal na kitang hindi nakita, prinsipe." Noong bata pa si Suho, abala siya sa pagguhit ng isang langgam na mukhang nakatutuwa. Lahat ng nasa paligid niya ay mga larawan ng mga langgam. Ang kakaiba, lahat ng mga larawan na iginuhit niya ay mga langgam na nakatayo na parang tao at abala sa pagguhit. Bigla, huminto si Suho sa pagguhit at tumitig sa isang bagay. Lumaki ang kanyang mga mata at unti-unting lumitaw ang katuwaan sa kanyang mukha nang makakita siya ng isang langgam na nakatayo na parang tao. Lumapit ang langgam at kinuha ang larawan na iginuguhit ni Suho. "Mahal na hari, ako po ba ang iginuguhit ninyo?" Labis na naantig ang langgam kaya tumulo ang kanyang mga luha. Ang pangalan ng bero na ito ay labis na kinakatakutan. Unti-unting nagising si Suho sa ospital, at tila panaginip lamang ang mga alaala niya. Iminulat niya ang kanyang mga mata at nagtataka kung nasaan siya. Nagising siya na nagtataka, at may dalawang doktor sa paligid niya na sinusuri siya. Naalala niya ang kanyang panaginip at tila may naalala siya. Langaw sa ospital. Nag-aalala ang tito ni Suho at tinawagan siya. "Suho, anong nangyayari dyan sa labas? Hindi ka ba nasugatan?" Pagod na nakaupo si Suho sa kama at patuloy na nakinig sa kanyang tito na nagsisermon. "Hindi pwede ito, napakagulo na ng mundo. Ipaghahanap kita ng isang awakened bodyguard."
Nang marinig ito, agad na sumagot si Suho, "Okay lang ako, tito." Nang imulat ni Suho ang kanyang mga mata, 2 araw na ang nakalipas mula noon. Walang tigil sa pagbabalita ang mga pahayagan tungkol sa kaguluhan sa Korean Art University, na may kaugnayan sa issue sa Korean Art University na yumanig sa buong bansa nitong mga nakaraang araw dahil sa maraming nasawi. Naging tanyag ang insidenteng ito sa iba't ibang paraan. Una, ang paglitaw ng apoy ng demonyo mula sa pagkakadiskubre ng mga flame bomb. Ang mga halimaw ay talagang nakakahawa sa mga mangangaso at ginagawa silang mga halimaw na katulad nila. Pangalawa, kahit na nangyari ang insidente sa mismong lungsod, hindi maikakaila ang mabagal na pagtugon ng Hunter Association. Sa huli, nang dumating ang mga mangangaso, ang bumungad sa kanila ay isang lugar na puno ng mga bangkay. Isang misteryo ang hindi pa rin nalilinawan. Ang mga flame bomb sa loob ng unibersidad ay nilipol ng isang hindi matukoy na dahilan. Itinuro ng isang lalaking kinakapanayam ang mga taong naging halimaw at biglang sumabog sa harap ko. Kaya, nakaupo si Suho sa ospital at pinanood ang balita sa RI. Naalala niya ang kanyang alaala at biglang sumaya ang kanyang mukha. Hindi katakataka na ang paggising ay hindi pa naginit. Higit pa rito, isa itong awakened na mas malakas pa. Lumitaw ang window ng status ni Suho. Window ng status pangalan, Suho level, 5 klase, 0 pagkapagod, 0 pamagat, 0 li, 140 lux, 22 tatad, 14 na bilisan, 14 na intelihensya, 14 na pandam, 14 na available na puntos, 0 tila may naalala, biglang naging tense ang mukha ni Suho. Pero teka, naalala kong tinamaan ako ng awakened flame bomb rank C, paano ako nabuhay? Biglang may narinig na boses. Iyon ay dahil inalis ko, Beru, ang basurang iyon para sa'yo, Ginoo. Narinig ni Suho ang boses at nagtaka kung saan ito nagmula. Lumitaw ang anino ng isang langgam sa sahig ng ospital. Ang anino ay unti-unting naging isang kumikinang na usok sa hugis ng isang langgam. Matagal na kitang hindi nakita, mahal na hari. Nang makita ng langgam si Suho, labis siyang naantig at napaiyak. Narinig ni Suho ang sinabi ng langgam sa harap niya at nablangko ang kanyang isipan. Patuloy na sinabi ng langgam, "Mahal na hari, kailan po kayo lumaki ng ganito?" Hindi ko mapigilan ang labis na damdamin ko sa sandaling ito. Parang nagbabalik ang mga piraso ng aking kalat-kalat na alaala. Naalala ng alaala ni Suho, kilala ko ang langgam na ito noong bata pa ako. Isa siya sa mga nilalang ng anino na kasama ko. Bakit ko siya nakalimutan hanggang ngayon? Beru. Ako si Beru, tumawid ako sa espasyo para makita ka, mahal na hari. Tiningnan ni Suho si Beru at nag-isip, bakit ako nakatira kasama ng mga nilalang ng anino noong bata pa ako? Marami talaga akong tanong tungkol dito. Tiningnan ni Suho ang langgam sa harap niya at nagduda, sa alaala ko, hindi ko inakalang ganito kakaliit. Langgam ka, di ba? Paliwanag ni Beru, ito ay resulta ng pag-ubos ng labis na kapangyarihan ng mahika noong tumatawid sa espasyo. Mas malaki at nakakatakot ako kaysa rito. Sabi ng window ng sistema, isa kang individual na nilalang. Kaya, ipinakilala ni Beru ng may sigla, Beru, level 1. Nagbibiro ka ba? Beru, ang ranggo ng marshal, at individual lang. Ang tangang sistema. Bumangon si Suho at bumaba sa kama. Tuwang-tuwa si Suho, kung tutuusin, dahil sa iyo kaya ako nakabawi, di ba? Hihe, maaaring hindi ako ganito kahusay, pero isa talaga akong tagapagpagaling. Ang layunin ko dito ay para sirain ang iyong selyo, ngunit hindi ko inakalang lalampas ka sa aking inaasahan. Labis akong humanga sa iyo, Beru. Nagtaka si Suho, selyo. Ang mga piraso ng alaala ni Suho ay lumilitaw. Selyo sa loob ng aking panaginip. Inaliw ni Beru, maaari mong ituring iyon bilang isang panaginip, ngunit lahat ng iyon ay ang mga bagay na talagang naranasan mo. Mas naging malakas ka nang makipaglaban ka sa akin, kahit na isinara ng dakilang Shadow Monarch Sung Jinwoo ang iyong kapangyarihan sa iyong mga alaala dahil gusto niya para sa iyo ang isang normal na buhay.
Naging excited si Suho nang banggitin ni Beru ang kanyang ama. Ang ama ko. Gaya ng inaakala ko, may kinalaman ka sa pag-alis ng ama ko sa bahay. Hindi siya umalis sa bahay, nasa labas siya. Nagduda si Suho, sa labas? Anong ibig mong sabihin? Sa madaling salita, sa loob ng silid, ang mga langgam na itim ay nagtipon. Ang dakilang Shadow Monarch Sung Jinwoo ay nasa isang lugar na tinatawag na labas at nakikipaglaban-laban sa mga sumusubok na lusubin ang mundong ito. Binuksan ng itim na langgam sa harap ni Suho ang isang larawan ng labas. Lumitaw ang figura ng kanyang ama. Pinoprotektahan ng ama ko ang mundo. Isang itim na kamay ang tila kumokontrol sa lahat. Tama. Iyon ang mga itarim, ang mga Diyos ng labas. Ang mga halimaw ay magulo. Ipinapadala ng mga itarim ang kanilang mga apostol at sumusubok na lusubin ang ating mundo. Bago pa ako pumunta rito para makita ang mahal na hari, pinunit ko na rin ang maraming kaaway. Sa totoo lang, ang mga portal at halimaw na lumalabas sa lupa ay ang epekto ng digmaang ito. Hindi alam ni Suho ang sasabihin at bumuntong hininga lamang. Nagtanong si Suho kay Beru, sumama ba ang nanay ko sa kanya? Hindi, nawala siya noong araw ring iyon ng pag-alis ng iyong ama, kaya inakala kong magkasama silang umalis. Biglang naglaho ang itim na langgam. Sumigaw ito, ang hain clone ay nawala na. Ang mga apostol ng itarim sa lupa ay gumawa ng isang masamang plano. Ito ba ay dahil sa mga taong tinatawag na itarim? Malungkot na yumuko si Suho. Kaya hindi na makakabalik ang mga magulang ko. Nagtatakang nagtanong ang itim na langgam, gusto mo bang makita muli sila, mahal na hari? Nanginginig na kinuyom ni Suho ang kanyang kamay. Naman, ilang taon na akong nag-iisa. Kung gayon, may isang paraan. Nang marinig ni Suho na may paraan, kinabahan siya. Patuloy na sinabi ng itim na langgam, hindi makakabalik ang Panginoon sa lupa habang tumitindi ang digmaan. Ngunit kung ang mahal na hari ay magiging mas malakas, maaari mo silang hanapin at iligtas. Ang itim na langgam ay tumitig kay Suho nang may determinasyon sa kanyang mga mata. Taasan ang iyong antas. Ulat, isang quest ang lumitaw. Lumitaw ang isang window ng impormasyon ng quest. Impormasyon ng quest, ang hamon ng kadiliman. Ikaw ang anak ng dakilang Shadow Monarch, gayunpaman, ang iyong likas na kapangyarihan ay nakaselyo. Para makuha ang malaking kapangyarihan na iyon, kailangan mong patunayan ang iyong sarili. Pumasok sa Shadow Dungeon at patunayan ang iyong halaga. Lumitaw ang isang kakaibang susi sa kamay ni Suho. Item, susi sa Shadow Dungeon Rareness, hindi alam use, ito ang susi na nagbubukas sa pinto ng Shadow Dungeon. Maaari itong gamitin sa anino ni Sung Suho. Isinaksak ni Suho ang susi sa kanyang anino. Nagduda si Suho at dahan-dahang isinaksak ang susi sa anino ng kanyang sarili. Ang susi ay direktang isinaksak sa anino. Nang maisaksak ang susi sa anino, nagkaroon ng mga alon ng itim na enerhiya na pumalibot sa susi. Ang susi ay ganap na naipasok sa kanyang anino. Pagkatapos, nagkaroon ng malalaking alon ng itim na enerhiya na pumalibot sa kanilang dalawa. Ang pinto ng piitan ay nabuksan na. Sumama ka na sa akin at bawiin ang lahat ng kapangyarihan na nararapat sa iyo, mahal na hari, pagmamadaling sinabi ng itim na langgam kay Suho. Malamig na tiningnan ni Suho ang pinto sa harap niya, hindi pa rin makapaniwala. Inalis ni Suho ang kanyang jacket. Ang labas, ang digmaan ng mga Diyos, o ang Shadow Monarch, talagang hindi makatwiran ang mga ito. Determinado na naglakad si Suho patungo sa pinto ng piitan. Ngunit kung sa alaala ni Suho, naaalala niya ang kanyang mga kaibigan. Kung maaari ko silang makitang muli sa pamamagitan ng pagiging malakas. Nagniningning ang mga mata ni Suho. Magpapataas ako ng antas sa anumang paraan. Tumingin ang itim na langgam sa kanya nang may paghanga sa kanyang puso. Ang aking Panginoon, sa isang lugar may nag-utos kay Beru. Beru, bumalik ka sa lupa at sirain ang selyo ni Suhodin. Magalang na lumuhod si Beru. Ang ibig niyong sabihin ay ang selyo ng mahal na hari. Sumagot ang misteryosong tao, tama.
Ang paglusob ng Itarim ay maaaring kumalat sa lupa. Ibalik ang alaala at kapangyarihan na nakaselyo kay Suho at hayaan siyang protektahan ang lupa. Hayaan mo na akong magpasya sa iba pang bahagi. Tiningnan si Suho na determinadong naglalakad, ang itim na langgam ay nag-isip sa kanyang puso. Ang aking desisyon, kung hinayaan niya akong pagdesisyonan ang kanyang buhay, kung gayon ako, si Beru, ay mananatili sa tabi ng mahal na hari at papanoodin siyang lumaki. Sa pagtatapos ng kanyang mga iniisip, si Beru at Suho ay pumasok sa pitan. Pumasok ang dalawa sa pinto at unti-unting nagsara ang pinto. Nawala ang pinto sa silid na parang hindi ito kailanman naroon. Sa loob ng piitan, nalito si Suho. Nagsalita ang itim na langgam sa tabi niya, ang lugar na ito ay ang lupa ng mga patay, isang lugar na hindi maaaring pasukan ng mga buhay nang walang pahintulot ng Panginoon. Ito ang Shadow Donjon. Dumating na tayong dalawa. Ang nasa paligid ng lugar ay isang nakapanghihilakbot na tanawin at nakahiga ang mga bangkay. Nag-isip si Suho, kaya ito pala ang Shadow Donjon. Mas mukhang isang abandonadong lungsod kaysa isang piitan, ngunit sa ilang kadahilanan, pakiramdam ko ay napakalapit dito. Nagulat si Suho at lumitaw ang isang window ng notification. Notification Quest, survival. Ang mga naninirahan sa Shadow Donjon na ito ay hindi tatanggap ng isang mahina bilang kanilang Panginoon sa lupain na ito. Mabuhay sa loob ng isang tiyak na panahon at patunayan ang iyong sarili. Kinakailangang oras, 4 na oras na 12 oras, 4 na oras at 0 minuto. Nagtaka siya, kailangan kong mabuhay dito sa loob ng 4 na oras. Sinabi ni Beru sa pagkabigla, mangyaring manatiling alerto, mahal na hari. Mula sa itaas, may bumababa na boses. Ang oras ng pagdurusa ay malapit na. Pagdurusa. Sinalakay si Suho mula sa likuran, ngunit sa kanyang pagiging sensitibo, binaligtad ni Suho ang tao at sinipa ang berde na tao. Nagniningning ang mga mata nito. Sabi niya, hindi ko inaasahan yon. Ang isang Goblin Scout. Hinawakan niya ang kanyang dibdib at nakaupo sa lupa na naglalabas ng mga ungol. Nagulat si Suho. Isang Goblin Scout. Sinabi rin ni Beru sa pagkabigla, ang pagkakaroon ng isang scout sa lugar na ito ay nangangahulugan na maraming iba pa sa malapit. Kung ganoon nga, kailangan nating patayin ito bago pa man ito makatawag ng mga kasamahan. Pagkasabi niya nito, sumugod siya na parang kidlat patungo sa Goblin Scout. Nahihiyang sinabi ni Beru, mahal na Panginoon, sa totoo lang, ang mga goblin ay mahina at maliliit na nilalang. Ngunit kung padalos-dalos kang susugod, ang pangalan ng isang ito ay hindi ganoon ang kulay, ibig sabihin, ito ay nasa parehong antas o mas mababa kaysa sa atin. Sa pagtatapos ng kanyang mga salita, mabilis na pinabagsak ni Suho ang Goblin Scout at nakatanggap ng notification. You received the item Goblin Stone Axe. You defeated a Goblin Scout. Mapagmataas nang umisi siya at bumaling para sabihin, okay, ang mas malalakas sa akin ay mamarkahan ng kulay sa kanilang mga pangalan. Naiintindihan ko na. Lumitaw ang isa pang goblin sa itaas. Sumimangot si Suho at nahirapan. Sabi niya, mukhang may isa pang scout, at pagkatapos ay marami pa. Goblin Centurion, Goblin Commander. Napawis si Suho. Bumaling siya at mumiti kay Beru, tutulungan mo ba ako? Sabi ni Beru, sana matulungan kita, pero dahil masyado akong malayo sa iyong lokasyon, hindi ako patuloy na nakakabawi ng mana, kaya kailangan kong magtipid hanggat maaari. At kung makikialam ako sa labanan, ang karanasang makukuha mo ay bababa ng malaki. Kung gayon, ang ibig mong sabihin ay hindi ka gaanong tutulong. Sumugod ang mga goblin at patuloy na umatake kay Suho. Sa gayon, subukan natin. Pumukol siya ng isang nagpapasya na suntok at mabilis na pinabagsak ang mga goblin sa isang iglap. Kaya iyon pala ang kasanayang nakaukit sa aking window ng status. Nararamdaman ko na may isa pang hindi nakikitang kamay. Kasanayan, kamay ng Dominator Lee, isa aktibong kasanayan. Walang kinakailangang mana.
Maaari kang pisikal na makialam sa isang bagay nang hindi ito hinahawakan. Hinuli ni Sung Suho ang isang pana ng walang kamay. May mga mamamana rin pala. Narito, ibabalik ko ito sa iyo. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan at lumikha ng isang palaso at ipinalipad pabalik sa goblin na mamamana na nagpahirap dito at bumagsak kagad. Naalala ni Beru, ang kakayahan sa pag-angkop ay kahanga-hanga. Ang kabataan ng mahal na hari ay katulad ng pagsilang ng isang maalamat na bayani sa alamat. Mula noon, nagawa niyang gamitin ang kamay ng Dominator na minana mula sa Monarch sa kanyang paggusto. Gayunpaman, ang kapangyarihang iyon ay nilikha para sirain ang lahat ng bagay, kaya para itong isang kadena sa mapayapang mundong ito. Gayunpaman, ngayon na ang mga apostol ng Itharim ay nagbabadyang lusubin ang lupa, ang kapangyarihan ng mahal na hari ay nagsimulang lumiwanag sa mundong ito. Notification level up. Kumikislap ang kanyang mga mata. Tila ang limitasyon ng kamay ng Dominator ay humigit kumulang 1-0 sa sandaling ito. Sa sandaling ito, sinalakay ng isang goblin si Sung Suho at sinaksak siya mula sa likuran. Nasaktan siya at bumaling upang suntukin ito ng napakalakas sa mukha. Sumigaw si Beru ng may takot, "Mahal na Panginoon." Papalapit ang isang goblin. Goblin Centurion 160 paghahati 190 inalis ni Sung Suho ang punyal na sinaksak sa kanya. Talagang masakit iyon, pero galit na pinabagsak ni Sung Suho ang bawat goblin na nakita niya. Pakiramdam ko ay mas malakas ako kaysa noong wala akong magawa. Iyay 118 paghahati 100 at 84 paghahati 100 at 53 paghahati 100 at 70 pagkatapos nito. Lumitaw ang sunod-sunod na notification pagkatapos patayin ang lahat ng goblin. Pagkatapos patayin ang lahat ng goblin, pagod na nakaupo siya sa isang karwahe. Notification na titirang oras, 0 minuto, 0 segundo na kumpleto mo na ang quest. Talagang kamangha-mangha. Hindi kailanman nagduda ang lingkod na si Beru na hindi mo malalampasan ang hamon na ito, mahal na hari. Galit niyang sinabi, talagang hindi ka tumulong mula simula hanggang katapusan, di ba? Notification na katanggap ka ng regalo sa pagkumpleto ng hamon. Suriin ang iyong regalo. Tanggapin o tanggihan. Kung susuriin mo, matatanggap mo ang mga sumusunod na reward. Reward, Runestone, Extract Shadow, Runestone. Kung gagamitin ko ito, matututo ako ng kasanayan na Extract Shadow. Masayang sinabi ni Beru, oo, mahal na hari ay natututo ng kasanayan na Extract Shadow. Ngayon na naaalala ko, nakatanggap din ako ng isang kasanayan na tinatawag na Endurance noong nakikipaglaban ako. Tila nakatanggap din ako ng mga kasanayan maliban sa mga kasanayang nakuha ko noong nagpapataas ako ng antas pagkatapos magising. Skill, Endurance D isa passive na kasanayan. Walang kinakailangang mana. Nagmamay-ari ka ng isang kahanga-hangang stamina. Ang pisikal na depensa ay tumataas ng 20%. Habang papalayo, sinabi ni Sung Suho, kung ikukumpara sa noong hindi pa ako nagigising, pakiramdam ko ay naging isang manlolokong karakter ako. Ang aking mga sugat ay gumaling pagkatapos mag-level up. Ang mekanismo sa pagpapataas ng antas ay batay sa sistemang ginamit ng iyong Monarch noong nakaraan. Ito ay isang uri ng sistema ng suporta na binubuo upang matiyak ang kaligtasan habang lumalaki ka, mahal na Panginoon. Upang ibuod, akala ko ako ay isang taong hindi ginising, ngunit sa totoo lang, ipinanganak ako na may pinakamalakas na pilak na kutsara. Sinabi niya sa kawalan ng pag-asa, okay, sa gayon ay tinatanggap ko ang gantimpala. Runestone, Extract Shadow. Maaari kang sumipsip ng isang kasanayan sa pamamagitan ng pagbasag ng Runestone. Natutunan mo na ang kasanayan sa Extract Shadow. Skill, Extract Shadow Darkness Power. Walang kinakailangang mana. Ay extract ang mana mula sa katawan ng isang taong patay na at gawin itong nagiging Shadow Soldier ang mga ito. Ang rate ng pagkabigo ng extraction ay tataas ng proporsyonal sa stats at oras ng pagkamatay ng target.
Ang bilang ng mga shadow na hindi kayang lumikha ng shadow soldier. Kaya naman isa itong skill na kayang gawing mandirigma ang mga bangkay na katulad ko. Ang shadow extraction talaga ang pinakadiwa ng kapangyarihang bumuo sa Shadow Monarch sa kasalukuyan, si Lord Sung Jinwoo. Parang isang uri ng necromancy, pero kung gusto kong utusan ang aking mga sundalo, kailangan ko muna silang pangaso. Kaya hindi ko lang ba makokontrol ang mga mahihina kaysa sa akin? Narinig ko na ang mga skill na nasa kategorya ng pagtawag ay hindi masyadong gusto sa mundo ng mga hunter. Pwedeng gamitin ang shadow extraction sa target na ito. Shadow extraction mangyaring magbigay ng command para sa shadow extraction skill. Nag-isip siya at sinabi, kailangan ko bang mag-isip ng sarili kong command para sa skill? Nag-aalinlangan siya. Kung isa itong command, dapat direkta ito. Nagliwanag ang kanyang mga mata. Napapaligiran siya ng kamangha-manghang kapangyarihan. Bumangon kasabay ng utos ni Sung Suho, isang bugso ng itim na usok ang sumulpot mula sa lupa. Biglang naging kamay ang itim na anino. Isang lesser dark elf, isang ordinaryong level. Mula roon, lumitaw si Sung Suho. Tiningnan niya sila ng may kaunting pagtataka. Kaya ito pala ang Dark Tribe. Nadismaya siyang nagreklamo, hindi ito kasing ganda ng iniisip ko. Mahinang nagpaliwanag si Beru, kadalasan, ang mga bagong Shadow Soldier ay mas mahina kaysa sa tunay na buhay. Nagtanong pa si Sung Suho, mas maliit din ba sila? Tumango siya bilang pag-amin. Lalo siyang naging interesado. Gaano sila kahina? Hindi sigurado si Beru na sumagot, siguro kaunti lang. Naiiritang naggangalit ng ngipin si Sung Suho. Dagdag pa rito, sinabi rito na mawawala lang sila pagkatapos ng isang araw. Nang marinig ito ni Beru, natakot siya at pinagpawisan. Impossible. Hindi ba't mayroon kang skill na shadow storage? Agad niyang pinutol ang pag-asa nito. Hindi. Malungkot na sinabi ni Beru, sa tingin ko dahil sa intelligence stat at sa antas ng impluensya ng shadow power. Malungkot siyang bumuntong hininga. Pero isa rin itong napakagandang skill. Talaga, napakaganda ng skill na yon. Napilitang aliwin ni Sung Suho, naiintindihan ko. Huwag kang malungkot, Beru. Biglang kumulo ang kanyang tiyan ng malakas. Hinimas niya ang kanyang tiyan at mahinang umangal, sa ngayon na naisip ko, hindi pa ako kumakain sa loob ng 2 araw. Nagtanong si Sung Suho, Beru, paano tayo makakalabas dito? Mabilis na sumagot si Beru, pwede kang lumabas dito kahit anong oras sa pamamagitan ng paggamit ng Key to the Shadow Donjon. Nag-isip siya sandali at pagkatapos ay nagpa siya, kung gayon, maghanap muna tayo ng makakain. Agad siyang sumang-ayon. Opo. Lumabas ang notification board ng system. Gusto mo bang lumabas sa Shadow Donjon? Hindi. Maya-maya pa, nasiyahan na ni Sung Suho ang kanyang nagugutom na tiyan. Hawak niya ang kanyang pisngi at humahanga, hindi. Patuloy siyang sumasalok ng pagkain sa kanyang bibig, tinatamasa ito habang nagtataka, hindi ko akalain na ganito kasarap ang pagkain sa ospital. Sumisilip si Beru sa tabi niya, mahigpit na nakakuyom ang kanyang kamay at nagsalita, kamahalan, ipapaliwanag ko na ngayon ang mga kailangan mong gawin mula ngayon. Mayroon kang kabuang 3 misyon. Nagsimula siyang maglista. Una, protektahan ang Earth mula sa mga dayuhang halimaw. Pagkarinig nito ni Sung Suho, nagtaka siya, kaya dapat akong pumunta sa mga dungsyon at mangaso ng mga halimaw, tama. Hindi rin ito itinanggi ni Beru. Opo. Kapag nangaso ka ng mga halimaw, tataas ang iyong antas, at habang lumalakas ka, mas magiging ligtas ang Earth, katulad ng ginawa ng iyong ama. Ipinagpatuloy niya ang pagpapahayag ng pangalawang misyon. Dapat mong hanapin si Lady Han Shuhui sa anumang paraan. Tanong kaagad ni Sung Suho, may paraan ba para hanapin ang aking ina? Iminungkahi ni Beru, kapag nangaso ka ng mga dayuhang halimaw, makakahanap ka ng mga pahiwatig, tama. Bumuntong hininga siya, kaya kailangan ko pa ring pumasok sa dungeon. Biglang naging seryoso ang boses ni Beru at ang pangatlong misyon. Napakahalaga ng misyon na ito.
Niyakap niya ang kanyang dalawang pisngi habang nagluluha at nagbunyag, iyon ay upang ibalik ang aking kapangyarihan. Hindi ka panipaniwala na nasa individual rank lang ako. Gusto kong ipakita sa iyo ang aking tunay na kapangyarihan. Medyo interesado si Sung Suho at nagtataka, paano ko maibabalik ang iyong kapangyarihan? Sagot ni Beru, kaya kong sumipsip ng magic potion at kaalaman mula sa target sa pamamagitan ng pag-inom nito. Ito ay isang hindi epektibong pamamaraan bago ako naging Shadow Soldier, ngunit wala na akong ibang pagpipilian dahil hindi ko kayang sumipsip ng kapangyarihan mula sa iyo. Ipinagpalagay niya na sa pangkalahatan, kailangan ko lang kumain ng kaunting magic. Kinagat niya ang kanyang kutsara at itinuro ang katotohanan, kaya nangangahulugan din yon na kailangan kong pumasok sa dungeon. Pagkatapos kumain, maayos na inilagay ni Sung Suho ang kanyang mga kubyerto sa tray. Tumayo siya at sinabi kay Beru, kung gayon, maghanda tayo. Bigla siyang nagpaalala, kailangan mo ng hunter license para makapasok sa dungeon. Kailangan muna nating pumunta sa Hunter Association para magpa-magic assessment. Pagkarinig nito ni Sung Suho, natahimik siya at nag-isip. Magic assessment. Ako ay isang awakened na naka-level up na. Sa labas, unti-unting lumulubog ang araw sa ilalim ng masiglang lungsod, ngunit ang kanyang isip ay umiikot lamang sa ilang mga tanong. Hindi ko alam kung anong rank ang makukuha ko. Paano kung rank ako? Pagkatapos ng pagsusulit, binigyan siya ng staff ng Hunter Association ng report at sinabing ang kanyang level ay negatibo 46. Nang marinig ni Sung Suho ang resulta, nadismaya siya. Siya ay isang A-rank awakened. Sa labas ng kalye, abala ang mga tao sa paglalakad. Ipinasok niya ang kanyang kamay sa kanyang bulsa at nag-iisang lumabas mula sa asosasyon. Sumilip si Beru at umaaliw, narinig ko na ang rank ng mga hunter ay pinagpapasyahan ng magic power. Dahil nakatuon ka lang sa pagpapabuti ng iyong strength stat, natural na mababa ang iyong rank. Humina ang loob ni Sung Suho at pinigilan siya. Hindi mo kailangang subukang aliwin ako. Ginagawa lang nitong mas masama ang pakiramdam ko. Ang pakiramdam ng pagkabalisa at pagdududa sa sarili ay patuloy na tumataas, na nagpaparamdam sa kanya ng labis na pagkabahala. Tapos na ang shadow power, ngayon naman ang rank ko. Isang A-rank hunter na tulad ko, kaya ko bang protektahan ang Earth? Agad na nagbigay ng payo si Beru, pero maaari kang mag-level up. Tiningnan ni Sung Suho ang magaspang na palad ng kanyang kamay at nadismaya na sinabi, narinig ko na bihira ang mga raid team na kumuha ng mga at-rank hunter. Kung ganito, mahihirapan akong makapasok sa dungeon. Bigla siyang sumigaw na parang may naisip. Sumigaw si Sung Suho na nagpagulat kay Beru. Siguro may paraan pa. Sa pagkakaalam niya sa mga dungeon raid, napakahigpit ng paghahati ng gawain. Sasalakayin ng attack team ang dungeon, susunod ang transport team at mangongolekta ng mga mineral, at kukuha ang extraction team ng mga mapagkukunan mula sa dungeon. Maliban sa attack team, maaaring tanggapin ng transport at extraction team ang mga A-rank hunter. Sa madaling salita, kahit na ang isang A-rank hunter na tulad niya ay maaaring pumasok sa dungeon. Pagkatapos mag-isip, sumali kaagad si Sung Suho sa isang extraction team. Pagkatapos ng mahabang oras ng pagtatrabaho, itinaas niya ang kanyang kamay at bahagyang pinunasan ang kanyang pawis, pagkatapos ay huminga ng malalim. Pagkatapos nito, bumaling si Sung Suho sa taong katabi niya at sinabi, "Salamat sa pagpapakilala sa akin dito. Kakagising ko lang at ikaw lang ang taong kilala ko." Mahina niyang sinabi, "Assistant Lim." Siya ang assistant ng Korea Arts University, Department of Fine Arts. Isang A-rank awakened. Bumalik si Sung Suho sa pagtatrabaho at nagdagdag pa, "Buti na lang nakakilala ako ng isang senior awakened. Salamat sa kanya, nagagawa kong magtrabaho dito." Biglang tinawag ni Lim Dong-wook Hoy Suho. Bumaling siya at nagtanong, "Opo." Seryoso siyang yumuko ng 70 degrees at humingi ng paumanhin kay Sung Suho, pasensya na sa nangyari sa universidad. Kinapala ni Lim Dong-wook ang kanyang loob at inamin, "Ako lang ang awakened doon,
pero natakot ako at tumakbo. Naalala niya ang oras na yon nang lumitaw ang mga halimaw, at maraming tao ang sabay-sabay na hinimok siya. Assistant Lim, ikaw ay isang awaken. Gumawa ka ng isang bagay. Pero ikinaway lamang ni Lim Dongwook ang kanyang kamay at tumanggi, isa lang akong i-rank. Kaya pagkatapos noon, natakot siya at tumakbo. Sa kasalukuyan, yumuyuko pa rin si Lim Dongwook sa harap niya, humihingi ng paumanhin dahil walang nagawa. Natakot si Sung Suho sa hitsura niya. Itinaas niya ang kanyang ulo at sinabi, "Hoy, isa ka ring e-rank awakened na tulad ko." Patuloy niyang tiniyak, pinapayuhan ng Hunter Association ang mga e-rank na tulad namin na tumakbo kaagad kapag nakakita kami ng mga magic beast at sumusunod lang ako sa mga tagubilin. Nagulat si Lim Dongwook at nagtanong, "Isa kang e-rank?" Kalmadong sumagot si Sung Suho. "Ang aking mana stat ay 46. Para sa isang e-rank, napakababa pa rin nito." Hindi makapaniwala sa kanyang narinig si Lim Dongwook. "Ang iyong mana stat ay mas mababa kaysa sa akin." Naalala ni Lim Dongwook ang gulo kanina. Impossible. Naguguluhan siyang nag-isip, nakita ko siyang nakikipaglaban sa mga magic beast sa rooftop habang tumatakbo. Tumingin si Lim Dongwook kay Sung Suho, na abala sa pagkuha ng mga magic crystal, at nagdududa sa kanyang sarili. Nagkakamali ba ako nang nakita? Bahagyan niyang inayos ang kanyang salamin at humanga, isang e-rank awakened na nakipaglaban sa mga magic beast at nabuhay pa rin. Iyon ay isang kahanga-hangang bagay. Biglang lumipad si Beru at nagdagdag, "Tama yan. Kamahalan ay pambihira." Nagulat si Lim Dongwook at lumingon sa kanya. Sumigaw siya ng malakas at bumagsak sa lupa. "Magic beast!" Kaagad na sinaway ni Sung Suho si Beru, "Bakit ka biglang lumabas?" Ipinapaliwanag niya sa madaling sabi, "Kamahalan, mahina ka pa rin bilang isang larva ng langgam, kaya kailangan kong manatili sa tabi mo upang protektahan ka, upang makasiguro ako." Tumayo si Lim Dongwook at pinagpagan ang kanyang pantalon, nag-aalinlangan na nagtatanong, "Ano ito?" "Nagising ka at naging isang summoner." Nag-aalangan siyang sumagot, Sa tingin ko." Labis siyang nagulat nang marinig niya ito. Maraming e-rank hunter ang walang skills. Napakaswerte mo. Mayabang na nagbiro siya, "Sabihin ko sa iyo, mayroon akong skill sa pagtakbo." Pilit na nakisama si Sung Suho, kaya iyon ang dahilan kung bakit napakabilis mong tumakas. Sinaktan ng mga salitang ito si Lim Dongwook. Umiiyak siyang umupo at umuurong. Nahihiya siyang nagturo, "Nagbibiro lang ako." Lumutang si Beru patungo kay Lim Dongwook at walang galang na sinaway siya, "Iba talaga ang kamahalan. Ginawa mo siyang bumagsak." Hindi na sila pinansin ni Sung Suho. Tumalikod siya at tumingin sa malalim at madilim na dungeon. Naalala niya na ito ang unang pagkakataon na pumasok siya sa isang dungeon maliban sa Chaotic Dungeon. Nagtataka siyang nagtanong, nangangaso ba ng mga halimaw ang attack team sa unahan? Sa katunayan, sa loob, ilang hunter ang nagtagumpay sa pagpatay ng magic beast. Naiiritang binunot ng isang tao ang kanyang espada at nagreklamo, walang anuman sa dungeon na ito. Nadama rin ni Liang Ho ang pagkawala ng pasensya. Sa ngayon, isang wolf magic beast lang ang lumitaw. Nagtipon ang mga hunter para mag-usap. Hindi gaanong kapaki-pakinabang ang balat ng lobo. Minsan may magic crystal sa kanilang katawan, kaya kailangan nating maging masipag. Huwag masyadong madismaya. Kailangan nating puntahan ang buong dungeon para malaman. Sa sandaling ito, may nagturo sa isang daanan ng kuweba at sumigaw, "Captain, may isang bagay sa shortcut na ito." Tuwang-tuwa si Kim Dong-so at sinabi, "Kita mo? Sabi ko sa inyo, Sama-sama silang pumasok sa loob at nakita ang isang sinaunang guho. Napakainat na tumingin ang lahat sa paligid. Ano ito? Ano ang mga guho na ito? Hindi ba't dapat tayong lumabas muna at humingi ng tulong? Sinuri nila ito saglit at nagpasya, "Hindi nakahanap ang aking detection skill ng anumang magic beast. Walang anumang hayop dito. Ano ang silbi ng lugar na ito? Kailangan nating malaman."
Mayroon pa ring nag-aalala at nagsabi, sino ang nakakaalam? Paano kung may nakatagong kayamanan dito sa halip na isang boss? Sa kabutihang palad, nakakita sila ng isang esapda na nakatusok sa gitna ng bilog. Nagulat na sinabi ni Kim Dong-so, "Shit. Sinong mag-akala na magkakaroon ng tunay na kayamanan dito?" Lahat sila ay nagmadaling magmasid, masayang sumisigaw, "Ano ito? Ang sandatang ito nanalo tayo sa loterya." Yumuko si Liang Ho at hinipo ang katawan ng espada. Kailangan nating masiguro kung ano ito, pero ang ganda nito. May humakbang at nagpaalala sa kanya, ang mga kayamanan na tulad nito ay kadalasang may kasamang mga bitag, kaya kailangan tayong mag-ingat. Ngunit nagpumilit pa rin si Liang Ho na gawin ang kanyang gusto. "Umatras kayo. Hihilahin ko ito." Nagmamadaling sumigaw si Kim Dong-so, "Teka, Liang Ho. Sabi ko sa iyo na ang mga kayamanan ay madalas na napapaligiran ng mga bitag." Hinawakan ni Liang Ho ang hawakan ng espada at mayabang na sinabi, "Kahit na may mga bitag, isa akong arang, kaya kaya ko ito." Pagkahila niya ng kaunti, nakaramdam siya ng isang nakakatakot na magic energy na sumulpot. Natakot si Liang Ho nang makita niyang nakatayo siya sa isang lawa ng pulang dugo at isang hanay ng matatalim na ngipin ang sumulpot. "Ano ito?" Agad na nilamon siya ng magic beast. Inilabas din nito ang nakakatakot na mga mata na kulay dilaw. Kasabay nito, ganap na nahila ang espada. Nang makita ito ni Kim Dong-so, huminga siya ng maluwag. Mukhang walang bitag. Seryoso siyang nagbabala, "Hoy, Liang Ho." Pero siya ay parang ibang tao, naggangalit at umuungol, "Paano mo nagawa? Sa susunod, mag-ingat ka." Bago pa makatapos si Kim Dong-so, tinamaan siya ng isang matalas na espada sa ulo. Sa sandaling ito, inilabas ni Liang Ho ang nakakatakot na mga mata na kulay dilaw. Ang eksena kanina ay ikinatakot ng ibang mga hunter. Binaluktot ang buong katawan ni Liang Ho na naglalabas ng isang kakaibang pulang pagpatay. Sino ang nangahas na maghangad sa Vunan sword na ito? Ang misteryosong boses sa isip ni Li. Yang Ho ay patuloy na humihimok sa kanya, patayin ang mga mananakop ng teritoryo ng Vunan. Lumapit siya sa kanyang mga kasamahan na natataranta. Ibinalikod ni Liang Ho ang kanyang mabigat na espada, nagpapatay. Siya ay nawalan na ng isip. Ang lahat ng nakita ni Liang Ho ay dugo at kasamahan. Isa-isang bumagsak. "Patayin!" Umungol siya na parang isang mabangis na hayop. "Patayin!" At lumakad sa kanilang mga katawan sa ulan ng dugo. Sa kanyang isipan, isa lang ang utos, patayin. Sa kabilang banda, abala pa rin ang extraction team sa paghuhukay ng magic crystal. Tumingin ang mga hunter sa tabi nila kay Sung Suho na may pagkamangha. "Ano yon?" Itinuro ni Lim Dong-wook ang mga dark elf na abala sa pagwasak sa mga bato, nag-aalinlangan na nagtatanong, mayroon bang ganitong uri ng summoning skill? Naguguluhan siyang nag-isip, narinig ko na ang mga summoner ay maaari lamang tumawag ng isa o dalawang nilalang ng sabay, ngunit tumawag siya ng 3. Kung isasama ang nagsasalitang halimaw na yon, dapat ay 4 na. Tiningnan ni Lim Dong-wook ang kalmado niyang mukha at naghinala, hindi kaya't hindi pangkaraniwan ang kapangyarihan ni Suho. Labis na nasiyahan si Sung Suho sa mga goblin. Kahit na maaari lamang tumawag ng 3 summon at nangangailangan ng katawan para gumamit ng shadow extraction, kaya medyo nakakabigo, ngunit hindi masama ang pagkuha ng mga katawan mula sa Chaotic Donjon. Ginagawa nila ang aking mga bagay nang hindi nagrereklamo, kaya maginhawa rin yon. Lumingon siya at sinabi kay Beru, "Beru, ang galing ng shadow extraction skill na ito." "Tama ka nga." Naiiritang nagpaalala na naman ito sa kanya, "Kamahalan, huwag mong pagalitan sila sa paggawa ng maliliit na bagay at purihin ako. Sa halip, hindi ba't pumunta ka sa donjon para mag-level up?" Ipinaliwanag ni Sung Suho, dahil hindi makakapasok ang mga A-rank hunter sa donjon nang mag-isa sa ilalim ng batas ng Hunter Association. Narinig ko na maraming depekto pa rin ang mga kagamitan sa pagsukat dahil nagsisimula pa lang silang mag-uri ng mga hunter kamakailan,
kaya binabalak kong suriin ulit ito kapag tumaas ang aking mana pagkatapos mag-level up. Sa unahan, nagpatuloy ang dalawang hunter sa pagtatrabaho, at sinabi sa isa't isa, makukuha ng mga baguhan sa atin sa panahon na nawalan tayo ng konsentrasyon. Ipakita natin sa kanya ang tunay na lakas ng ating mga senior. Habang hinihintay, nagpaalala si Sung Suho kay Beru ng isang bagay. Naaalala mo pa ba ang iyong ikatlong misyon? Maaari ko itong isagawa dito. Nagdududa itong nagtanong, ibalik ang aking kapangyarihan. Itinuro niya ang mga magic crystal na nakakalat sa lupa at sinabi mo na maaari kang gumaling sa pamamagitan ng pagkain ng mga bagay na may mana. Kahit na ang mga piraso ng magic stone sa lupa ay may mana. Unti-unting naunawaan ni Beru, kamahalan paano kung. Itinuro ni Sung Suho at nag-utos, dahil hindi mo kayang mangolekta ng magic stone, sa paghihintay mo, kainin mo ang mga magic stone sa lupa. Sumunod siya at agad na lumipad para kagatin ang maliliit na bato. Bigla, isang bagay na parang isang uri ng signal ang humampa sa kanyang dalawang antena. Nagmamadaling tinawag ni Beru si Sung Suho, kamahalan. Lumingon siya at naguguluhang nagtanong, ano na naman? Agad niyang isinalaysay, kanina, naramdaman ko ang presensya ng isang monarch. Pagkarinig nito, nagulat siyang sinabi, isang monarch. Ang ibig mong sabihin ba ay ang aking ama? Agad na itinanggi ni Beru, hindi. Mayroong higit sa isang nagtataglay ng monarch rank. Kung iyon ang ating monarch, na ibalik na sana ang aking kapangyarihan. Tumungo siya sa likod, sa loob ng kuweba, at naghinala, ang halimaw na amoy na ito. Siguro iyon ang mga hunter. Tila napagtanto rin ng mga hunter ang isang bagay, naguguluhan na nagtatanong sa isa't isa, dapat doon tayo. Tumingin sila sa walang katapusang kadiliman sa loob, sa lugar kung saan pumunta ang attack team. Bigla, mayroong 3 pares ng pulang mata na nakakatakot na lumitaw. Nagulat na umatras ang mga hunter nang makita nila ang magic beast. Sa kasalukuyan, nakaharap sila sa 3 mabangis na lobo na naggangalit at handa ng sumalakay. Nandito ang magic beast. Mabilis na tumugon ang isang tao at nag-utos, bakit dumating ang mga magic beast hanggang dito? Tumakbo na kayong lahat. Tinipon niya ang lahat ng kanyang tapang at ipinukol ang isang palakol sa ulo ng magic beast. Pagkatapos ay sumigaw, huwag kayong lumapit sa akin. Pero direkta niyang ibinuka ang kanyang bibig na puno ng matatalim na ngipin at kinain ang palakol. Pagkatapos ay kinagat nito ang hunter. Nang makita ng hunter na sira na ang sandata, natakot siya at pinagpawisan ng malamig. Natakot siya at umiyak, nag-aalangan na magsalita. Tulong! Sa sandaling ito, isang anino ng tao ang lumipad sa kanya at direktang tinamaan ang ulo ng magic beast gamit ang palakol. Nagulat na sumigaw ang hunter, Suho. Nagmamadali niyang hinimok, pagbibigyan kita ng oras. Bilisan mong lumabas sa dungjon. Nagmadali siyang tumakbo, hindi nakakalimutan na magsabi, salamat sa iyo. Matapos siguraduhin na ligtas na nakalayo ang iba, mabilis na tiningnan ni Sung Suho ang kawan ng magic beast. Napansin niya ang caption, Steel Fang Wolves, lihim na hinuhulaan ang kanilang pangalan. Kulay orange na nangangahulugan na sila ay nasa parehong antas ng blood mist na nilabanan ko sa Korea Arts University. Lubusan ko silang kayang talunin. Pinagliyab ni Sung Suho ang kanyang mga mata sa likod kung saan nakatayo si Lim Dongwook. Medyo nakakainis kung nag-isa siya. Paalalahanan kita at patakbuhin ka, pero tumanggi ka. Sinabi niya, Suho, gusto mong tulungan ang lahat na lumikas. Hindi ako tatakbo ng mag-isa. Nang marinig ito ni Sung Suho, hindi niya pinaalis. Kung gayon, kapag napaharap ako sa panganib, kailangan kong umasa sa iyo. Pagkatapos noon, tahimik niyang inutusan ang mga Dark Elf Goblin, protektahan niyo siya. Tinawag ni Sung Suho ang kanyang inventaryo para pumili ng sandata. Mabilis niyang binunot ang isang espada para lumaban. Ang sandatang goblin na nakolekta ko sa Shadow Dungeon ay mas maganda kaysa sa pickaxe na ito. Nagulat si Lim Dongwook nang mag-isip siya, tumatawag pa rin siya ng sandata. Sa huli, anong klaseng skill mayroon si Suho?
Umurong si Sung Suho, pagkatapos ay lumipad na parang kidlat at hinarap ang mga lobo na magic beast. Inatake siya ng isa na may malapad na bibig na puno ng ngipin, ngunit kaagad na sinaksak ng matalim na espada ang lalamunan nito. Sa isang pangunahing galaw, pinutol niya ang malaking katawan nito. Agad na inanunsyo ng system, tinalo mo ang Steel Fang Wolf. Tuwang-tuwa ang lahat na nakasaksi sa eksenang ito. Mahinang ibinuka ni Sung Suho ang kanyang bibig at nagbasa ng isang salita, Raise. Pagkatapos nito, dumating ang isang makapal na itim na usok. Itinaas niya ang kanyang kamay sa katawan ng namatay na magic beast, sinisipsip ang kaluluwa nito. Kasabay nito, isang dark elf na goblin ang naglaho sa itim na usok sa harap ng nakakamanghang mga mata ng lahat. Hinarang ni Sung Suho ang atake ng magic beast sa kabilang panig sa pamamagitan ng pagtaas ng espada. Nagtransform sa lobo ang itim na enerhiya, bumalikwas at kinagat ang isa pa. Tuwang-tuwa si Beru at humanga, kamahalan ay nasanay na sa paglaban gamit ang shadow power. At medyo nasiyahan siya sa paraan ng paggawa niya nito. Ang chase at summon ay hindi gumagastos ng anumang mana. Kapag mas maraming mana ako at tumaas ang bilang ng mga chase, malilikha ko ang isang hukbo. May naisip siya at ibinaba ang kanyang espada, naghahanda sa pagkontra. Kung gayon, dagdagan natin ng isa pa. Sinabi at ginawa ni Sung Suho sa madaling sabi, tinusok ang ilong ng magic beast, tinapos ang buhay nito. Patuloy na inanunsyo ng system, tinalo mo ang Steel Fang Wolf. Sumigaw siya, Rice. Kaagad na naglaho ang pangalawang Dark Elf Goblin sa usok. Ang natitirang Dark Elf ay nakatulala na nakatingin sa nawawalang kasama nito. Umiiyak na umungol ito, luhaan dahil hindi nakapag-evolve. Habang umiiyak siya, tumunog ang isang robotic na boses, level up. Ang resulta ay nasa panig ni Sung Suho.